Hello guys, tutorial tayo. Um, Tutorial natin ngayon is kung paano i-set up, install, and set up yung OBS or Open Broadcaster software. Meron na tayong download link dito sa files sa page ko. So, open nyo lang. Click nyo lang tong website. Or click nyo to yung direct download link ng Windows installer uh, para sa uh, installer niya. So, sa OBS yan. So, ito yung website niya. Click nyo lang yung download OBS Studio. Piliin nyo yung operating system niya, which is Windows. So, download na siya. Punta lang kayo sa download location once na ma-download nyo yung file. And then, install nyo. So, ito na yung downloaded file. Double click nyo lang. So, minsan meron kayong makikitang error messages na ganito. Yung runtime niya. So, VC Redis x64, x86, i-install nyo lang. So, usually, ito lang yung kailangan niya, yung 2013 download. So, make sure na piliin nyo yung tamang installer para sa computer nyo. Para malaman nyo, punta kayo sa computer for Windows 7 and then click Properties. So, kung dito makikita nyo, Windows 7 siya, Service Pack 1. Sa system type, ito, 64-bit operating system. So, 64-bit yung check natin dito. Click Next. So, yan na siya. So, repair natin. And then, pag Windows 8 naman, or Windows 10, right-click nyo yung dito sa lowermost part sa left side and then click nyo yung system. So, yung window icon, right-click nyo, select system para makita nyo ito. So, ito, 64-bit din. So, 64-bit din yung install natin. Successful na siya. Tignan nga natin kung may install na natin. Kailangan rin natin yung x86. So, try natin. Usually kasi naka-install na sa akin lahat ng mga ganito. So, hindi na ako usually re-require ng application. So, naka-install na lahat. Hintayin lang natin siya matapos. Madali lang naman i-set up to, lalo na pagka yung kapag yung medyo marunong na kayong magkalikot ng mga settings for the hardware. Pero pag mga newbies, syempre kailangan nyo pa i-set yung mga hardware settings para maayos nyo yung pag-capture nya. So, tapos na. Try natin ulit.
siya nag-require. So basically, puro next, agree, next. Wala kayong kailangang alin dyan, install nyo lang. Hintayin nyo lang matapos mag-install. So once na matapos ito mag-install, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-set up yung sa screen recorder niya, and then yung speaker and microphone hardwares dun sa settings ng OBS. So tapos na siya. Click yung finish. Hindi lang mag-load. So maaaring hindi kasi gumana dito yung OBS dahil sa hardware. Naka-shared lang yung hardware niya. So kung pupunta tayo ngayon dito sa OBS ko dito, pag na-open na siya, click nyo yung file and then settings. So dito, usually wala naman akong binabago dito. Stream, wala rin. Ang importante dito is yung output. So sa output, basically nakikita nyo dito is grayed out siya dahil kung makikita nyo, ito yung mismong ginagamit ko. So dito, ang pinaka-settings lang na isa-set nyo is kung saan nyo gustong i-save yung recorded na video. So, i-click nyo lang yung browse and then select nyo lang kung saan nyo gusto ma-save yung video na i-record nyo. Next, recording quality. Depende kasi sa inyo. Yung default kasi nito is medyo malaki yung generate niya or kine-create niya na file. So, may changes akong ginawa. So, kung titignan nyo sa Windows 7, kung hindi siya nag-initialize kasi yung GPU niya is kumbaga shared hardware lang. So, okay, kumbaga, hindi naman mangyayari sa computer niya kung hindi kayo gumagamit ng virtual machine. So, yung settings ulit natin dito, ang ginawa ko sa kanya para mas maliit yung file is high quality pero medium file size, MP4 recording format, tsaka yung encoder niya is X264. So, maliit lang siya na file, hindi siya kaagad umaabot ng 100 MB pag nag-record kayo. So, yun yung pinaka masasabi kong optimal para hindi kaagad mapuno yung computer nyo ng recorded files. Next, audio. So dito, pipiliin nyo lang yung hardware na ginagamit ninyo. So for example, punta tayo sa device manager. So sa sound tayo. Titignan nyo, ito kasi yung pinaka kumbaga naka-built-in dun sa motherboard ko. So hindi ko gamit ngayon yung Plantronics ko na headset or any other USB headsets. Kumbaga ito yung ginagamit ko, yung Logitech ko ngayon, nakakabit lang dun sa audio output
dun sa likuran ng motherboard. So, ito siya. Basically, so Realtek ang ginagamit ko. So, once na nandito na ako sa settings, piliin ko lang yung Realtek dito. Ngayon, kung gumagamit ako ng Plantronics yung pipiliin ko dito. So, same thing, kung isa lang naman yung audio device nyo, isa lang yung piliin nyo, yung isa disable nyo na. Same thing for mic. Sa microphone naman, piliin nyo yung, syempre, Realtek din. Depende kung may ginagamit pa kayong iba, tulad ng Solicol. So, ito yung nakaselect sa akin dahil may ginagamit akong noise reduction software. And then, disabled na yung dalawa. So, yun lang naman. Select nyo lang yung tamang audio device tsaka yung sa microphone output. So, kung wala akong ibang ginagamit na software, basically yung bagsak niya is ito lang din. Microphone, Realtek High Definition Audio. So, yun yung sa settings niya. Punta tayo sa video. Dito, wala kayong kailangang palitan. Hotkeys, depende sa inyo kung gusto nyo i-set. Basically, wala akong nakaset na hotkeys. Same thing din sa advance, wala akong ginagalaw dyan. So, once na naset nyo na yung sa output niya tsaka sa audio, click nyo yung okay. Now, paano tayo mag-capture ng video? Dito sa sources, right click nyo or click nyo yung plus. Okay. And then, once na lumabas yung menu niya, ang pipiliin nyo dito is yung display capture. So, eto. Once na na-select nyo yan, lalabas dito ngayon yung sa screen nyo. So, depende sa inyo. Pwede nyo pa actually galawin yung kung ano yung makakapture sa kanya. Pero, hindi na ako magpupunta doon. Medyo ayokong gawing komplikado itong tutorial. So, kung gusto nyo i-record, display capture, once nandyan na yan, itong stop recording, ang lalabas is dito is start recording. So, pag naka-start recording, click nyo lang, papalitan siya ng stop and then magre-record ng video. Ngayon, once na i-stop nyo yung recording, magse-save yung video dun sa kumbaga output na sinelect nyo dito. So, recording path niya. Dun siya magse-save. And then, punta lang kayo dun sa ayan, punta lang kayo dun sa folder na sinelect ninyo. So, dun nyo makikita yung save video. So, sana natulungan kayo nitong video. Subscribe to my Facebook page and YouTube channel. And mag-upload na ako ng bago pang videos. Thank you.